Okay, Audrey Carla, para sa una natin teka moment, usaping bumbero muna tayo. Okay, bumbero. Kasi alam niyo ba na 4 billion pesos ang nilaan ng Department of Interior and Local Government, o DILG, para sa kanilang pondo sa 2015 para lang to pambili ng bago at mga modernong fire trucks po. So 4 billion para sa mga bago at modernong fire trucks. Paunla rin ito ang kapasidad ng ilang mga bayan sa bansa. Ayon sa tala, 554 na bayan ang wala ni isang fire truck. At 300 na trucks naman ang gusto nilang bilhin sa 2015 gamit itong 4 billion na to. Nais itong, syempre, mapunan yung kakulangan na 63% kasi kung titingnan natin yung datos, yung pangangailangan ng Bureau of Fire Protection o BFP para sa 2015. So kung hihimayin natin itong 4 billion, nais itong i-upgrade yung fire stations, yung number 1. Number 2, regular trainings para sa mga bumbero at gayon na rin yung pambili ng mga equipment. Para sa 2016, 1,490 pa ng mga bayan at 144 ng mga cities ang kailangan pambilan ng mga fire trucks. So overall, ang layunin nitong pag-upgrade ng mga fire trucks at gayon na rin yung mga trainings kasi yung average time pala na response time pag nagkasunog is 12 minutes. So gusto nilang itong bawasan into half na maging 6 minutes na lang. So yun yung aasahan natin for 2015 and 2016 na mas magiging mabilis yung response time. So, 4 billion pesos, ito nationwide, ano? Nationwide yan. Dahil under ito ng DILG. For next year, 554 na bayan. Yun yung walang fire trucks pala. 300 fire trucks yung bibilan next year. Alam niyo, napaka-importante niyan dahil ang dami sanang naisasalbang mga ari-arian. Kung meron lang kumpletong gamit, minsan maaga pa naman yung sunog, pwede pang maagapan. Ang problema, manghihiram pa ng fire truck sa kabilang o katabing mga bayan. Dahil nga sa kawalan, dahil itong bayan ito ay maliit lamang, o konti ang budget, walang mga bumbero or mga fire trucks, manghihiram sila ngayon sa mga karatig bayan. Yung okay sa ibang barangay, ginagawa nila, yung parang maliit na tricycle na may maliit na parang tank. May mga ganun Yun yung parang first response nila. So in the meantime, habang parating pa lang yung malalaking bumbero, yun muna yung ginagamit nila. Sayang pero sana may modernization din dahil alam naman natin na yung ibang areas dito sa Metro Manila, talagang mga nagsisikipan yung mga bahay diyan. Yun lang. 'Di ba? Na kailangan nakakatawid diyan yung mga hose or yung mga fire trucks. Minsan heavy traffic pa sa kalsada. Ilang oras na bago lumipas na abo na yung mga kabahayan. Kaya dapat yung mga fire truck siguro na ilalagay per town, yung fit talaga dun sa mga bahay-bahay. Kasi paano kung malaking fire truck na dinala, tapos iskinita lang dito, wala rin. Isa din sa mga nagiging problema yan. Actually, yung lugar na pinupuntahan, ay tama nga yung sinabi ni Jules, paano nga kung kunyari iskinita lang yung dinaan, masikip yung daanan. Okay. So, good luck sana sana matupad ka ganyan. Okay, may isa pa tayong good news, ano? Pangungunahan mismo ni Pangulong Aquino ang ikinakasang Heroes Welcome para sa 244 na mga Filipino peacekeepers na galing sa iba't ibang assignment. Hindi lang sa Golan to. Hindi lang sa Golan Heights, may mga iba pang pinanggalingan sila. Pero alam nyo, ito ay kinakasa pa lang. So maganda na rin na nare-recognize yung kabayanihan nila, especially yung mga natalakay natin ng mga previous weeks, di ba? Yung nakatakas itong mga Filipino peacekeepers na muntikan na rin hostage or makidnap ng mga rebelde dun sa may Syria. Pero alam nyo kahapon, ang nakakaantig sa damdamin na pangyayari, may bago na naman tayong ipapadalang mga Filipino UN peacekeepers. Ito naman ay sa bansang Haiti. Okay, medyo conflict country rin yun. At medyo marami-rami rin sila. At ang nakakalungkot doon, yung makikita mo na kahit Marines ito or Philippine Navy na dumaan na sa matinding exercise or training, makikita mo na ito pa rin ay isang magulang, kapatid, anak, asawa. Nakikita mo, nag-iyakan sila bago sila lumipad dun sa may Villamor Air Base. So may bago na namang assignment, may paparating pero may papaalis. So good luck po. Tuloy-tuloy talaga, cycle lang siya. Sana magampanan din nila yung tungkulin nila gaya ng mga pabalik at sana kumpleto rin silang makakabalik dito sa Pilipinas. Sipin mo yan, no? Yung iba sa kanila, for sure, baka beyond Christmas, nandun pa rin sila. So talagang ganun yung sacrifices na ginagawa ng mga peacekeepers. Buti na nga lang may internet ngayon, ha? Yes. Naalala nyo nung nagkaroon ng gulo doon sa may Golan Heights or sa Syria, through internet, nagbibigay ng instructions sila DND Secretary Volter Gasmin or nakikipag-usap sila sa mga mag-anak nila. Ang bagay talaga.
Oo, malaking bagay talaga yung internet. Pero ito naman mga boss, alam niyo po ba na magkakaroon ng National Family Week na pangungunahan po ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. Ang highlight po ay para po patatagin ang relasyon ng mga pamilya, misalo na po sa mga pamilya na may dinanas, misalo ng mga disasters like for example, Yolanda. Ang mga nangunguna po o mga tutulong po na organisasyon o mga grupo sa DSWD is of course ang National Committee on the Filipino Family, chaired by the DSWD and composed of the other government agency, non-government organization, and religious groups. Sila po yung kumbaga mangunguna o tutulong sa DSWD para po dito sa National Family Week. At alam niyo po ba, para po sa mga pamilya at para po marami din mag-participate, meron po tayong mga gagawaran. Ito po mga gagawaran ito po yung Recognized Model Families na magaganap po sa September 26 sa Valenzuela City. At alam niyo ba, Jules at Audrey, na annual pala ito sineselebrate dahil meron itong Presidential Proclamation number 60 signed on September 28, 1992 pa. And Executive Order number 241 date June 9, 1995. At alam naman natin tayo talaga mga Pilipino, family-oriented tayo. At maganda na may mga ganitong activities. Again, hindi lang naman ito para sa bayan, para din to sa mga pamilya na mag-a-attend dito, makakapag-bonding pa sila, parang family day lang sa school. Dahil marami pong mga activities na ang inhanda sa kanila. Merong mga sports, kumbaga merong mga sports fest for the families, talagang bonding siya. Again po, ito po ay magaganap sa September 20 to September 26. Siyempre, meron pa yung mga additional information and details na siyempre dito din natin sa Good Morning Boss i-a-announce. Siyempre, panawagan na rin yan sa lahat ng mga families na siyempre, kung hindi man sila makapunta sa mga activities na yan, kahit sa mga sariling bahay nila, Tama. yung simpleng pagkain ng sabay-sabay, malaking bagay yan, lalo na sa mga bata. Okay.